Good afternoon everyone, I'm Attorney Kat and for today, I'll be sharing with you how to process transfer of title in the Philippines. So, I'm so sorry, I'm just using laptop and a PowerPoint. Binidyo ko lang, hindi ko kasi alam kung paano siya gagawin actually. But I hope na makatulong to sa inyo kasi ito yung common problem natin pag mag-acquire tayo ng properties, di ba? Hindi natin alam kung paano ipapatransfer or kung paano itatransfer. Usually, nag-hire tayo ng agent or lawyer, but etong ituturo ko sa inyo, mas makakatipid kayo, less expense sa part nyo kasi pwede kayong magproseso ng sarili nyo. So, kayo na, hindi na kailangan magbayad pa para asikasuhin to. So, ano yung mga objectives natin? Of course, to understand the legal process of land title transfer. So, ngayong hapon na to, pag-aaralan natin ano ba yung mga legal na proseso para mapatransfer yung titulo. And kailangan natin na-identify ano yung mga kailangang dokumento. Okay? And kailangan natin malaman ano yung mga steps with respect dun sa mga government agencies, di ba? Sa BIR, sa Assessor's Office, sa Registry of Deeds, no? And sa Law Office. So, from the very start na mag-acquire kayo ng property, aalamin natin kung ano yung proseso. And to avoid common pitfalls, yung mga nagiging unnecessary delay, no? So, kailan nga ba nire-require na mag-transfer ng titulo? Ito ay ilan lamang sa mga instances kung kailan kailangan mag-transfer ng title. Of course, number one, kung may nagbentahan ng property, okay? Or kung merong gustong mag-donate. Let's say for example, ikaw may property ka, gusto mo i-donate ito, no? Ano yung prosesong kailangan gawin? And of course, yung sa inheritance, kung saan ang nire-require naman na document dyan ay extrajudicial settlement of estate. So, para hindi tayo malito, mag-focus muna tayo dun sa sale of real property. Siguro yung iba, i-discuss ko na lang sa next video. So, sa sale muna tayo kasi ito yung mga common na bentahan, no, ng lupa or kailan mo ita-transfer. Okay, so overview of the process. Of course, kailangan mo i-prepare yung mga documents na kailangan. O kailangan mo tong panotaryo, kailangan mo ng BIR clearance and tax payment, transfer tax, babayaran sa LGU, registration with Registry of Deeds, and i-update mo yon sa Assessor's Office. Okay? So, mamaya isa-isahin natin yan. Okay, so let's proceed sa step 1. Prepare the required documents. I'm so sorry pala if may marinig kayong background noise kasi currently nasa office ako and may ginagawa yata dito sa katabi kong building. So, i-disregard nyo na lang kung may marinig kayo. Okay, so, ano ang unang ina-execute pag nagbentahan ng lupa? Of course, the deed of absolute sale. Okay? And saan ka naman makakakuha ng deed of absolute sale? So, kailangan nyo pong pumunta sa law office or notary public, no? Kung saan malapit sa inyong lugar. Okay? So, ito pong office namin ay law office and notary public. So, nag-execute po kami ng deed of absolute sale. Okay? Bakit mahalaga na kailangan sa lawyer nyo ipadraft? Okay? To avoid yung mga instances na kulang yung detalye dun sa deed of absolute sale o kaya merong information na mali. Okay? Kasi may mga times no na yung seller at si buyer para mas makatipid sila yung nagda-draft ng deed of absolute sale at hindi ko yun ina-advise no mas okay na pumunta kayo sa law office, notary public in order for the lawyer to draft the deed of absolute sale kasi alam namin yung template no alam namin kung ano yung mga details na hahanapin ni Registry of Deeds na hahanapin ni BIR. Okay, so much better no if sa lawyer nyo ipapadraft. Okay, kasi ganun din naman mapapadraft kayo, papanotaryo nyo, di ba? 1% lang din naman minsan nga pwede ka pang tumawad sa lawyer, no? Lalo na kung malaki yung bentahan ng property. Okay? So, I highly suggest and recommend na sa law office nyo na ipadraft. Okay? So, ano pa? Kailangan nyo i-ready, of course, the original title. Okay? Meron nga akong client before, no? Papa deed of sale daw. Kasi wala namang original title.
Okay? Kawawa naman si buyer. Okay? So, hindi ako nag-notaryo ng ganun or nagda-draft ng ganun if hindi available yung original title. Kasi minsan, sasabihin nila, nawawala yung title, hahanapin pa. Hindi po basta-basta iyan nare-request. Okay? Kung mawala man po yung title nyo, hindi nyo dapat ibenta agad yung property. Okay? Kasi kawawa lang si buyer. Makakaproblema siya. Ayan pong pag nawalan kayo ng title, i-discuss ko sa mga susunod na video ko. Kailangan pa po ng court order niyan para ma-issuehan kayo ng new title. Okay? So, kailangan nyo rin po i-prepare yung tax declaration. Okay? Saan ka makakakuha ng tax declaration? Sa munisipyo po kung saan located ang property. Okay? Tax declaration ng land if lupa lang yung subject property o yung ibebenta. At kailangan din naman po ng tax declaration ng building kung with improvements po yung property or kung may building na nakatayo. So, dalawa po yan. Tax declaration ng land and tax declaration ng building. Okay? Sino ang magre-request niyan? Pwede pong mag-request niyan yung owner, current owner ng property. Okay? Or pwede rin naman si buyer, provided na meron siyang dalang special power of attorney. Okay? Special power of attorney po ay kinukuha rin po iyon sa notary public. Okay? Doon sa special power of attorney, ina-appoint si buyer na ino-authorize siya ni seller para mag-secure ng updated copy ng tax declaration. So, please note po ha, dapat updated copy ng tax declaration. So, land, kung lote lang, lupa lang, at kailangan din naman po ng tax declaration ng building kung may improvements or may building yung property. Okay? So, the fourth one ay tax clearance. Okay? So, kailangan din po kayo magbayad muna ng $1,000,000 updated for let's say for instance, ngayong taon na to, 2025. For this year, dapat bayad nyo yung tax nyo for this year in order to obtain the copy of tax clearance. Doon din po yan makukuha sa assessor's office. Okay? So, isang puntahan nyo na lang ho para hindi na kayo magpabalik-balik. Okay? Going back pala po sa original title, kailangan din po kayo mag-request ng certified true copy ng title. Kasi minsan confuse pa dyan yung parties eh. Ito na po original, ba't kailangan ko pa ng certified true copy? Kailangan po ng certified true copy. Kasi po, hinihingi rin po yan sa BIR. Okay? So, kung wala kayong certified true copy, mapepending din po yung dokumento nyo sa BIR. Minsan po sa Registry of Deeds, pag nag-request ka ng certified true copy, hindi naman agad-agad nire-release. Minsan umaabot pa ng ilang araw, okay? So, ma-hamper yung proseso ng pagta-transfer ng titulo. So, mag-request na kayo agad. Let's say for example, ikaw si seller, no? At gusto mo ibenta na yung property, okay? So, i-request mo na yung mga documents na yan. Nang sa ganon, matulungan mo naman si buyer. No? Kung ikaw naman ang part ng buyer, no, i-secure mo na yan. Kung bibili ka ng property, i-secure mo na. O meron ka bang original title, may certified true copy ng title ka, tax declaration, tax clearance. Ayan po yung mga kailangan eh. Right? At isa rin po sa kailangan ay yung affidavit of acknowledgement. No? Ito po ay sa part ni seller, no? Ini-execute po yan ni seller. Affidavit na hinahanap ni BIR, katunayan na na-receive mo yung payment ni buyer. Okay? So, ito po ay kahit hindi na siya sworn affidavit, no? Kahit mere handwriting lang ni seller, ina-acknowledge naman at ino-honor yan ni BIR. Okay? So, itong certificate authorizing registration or CAR, later natin yan i-discuss. BIR forms and official receipts later. I-discuss din natin yan. Remember, first step pa lang tayo ha. ID ng both parties or all parties. Yan, kailangan din po yan. Okay? So, ID ng parties. Pag sinabi parties, si seller at saka si buyer, kailangan po ng valid ID nila. Okay? So, mas maigi na dun sa valid ID, specify na rin doon yung TIN number. Okay? Kasi hinahanap yan sa BIR, yung TIN numbers. Okay? So, kung married, kailangan din po ng ID at presence ng asawa. Okay? Sa law office. Okay? Kasi minsan, yung mga client, sasabihin nila,
Married po ako, attorney, kaso hindi po alam ng asawa ko na ibebenta yung property. Nako, magkakaproblema tayo. Kasi po, under Philippine laws, kailangan po ay may consent ng asawa kung magbebenta kayo ng property. Regardless, no, if na-acquire mo yung property nung single ka. Okay? Kasi considered na as conjugal yung property nyo pag nag-enter kayo into marriage. Ayun po ay sinusunod nating batas sa kasalukuyan. Okay. Ano pa? Special power of attorney. This is applicable as well, no? Usually, nagiging kailangan to, ayun nga, pag magsisecure ka ng tax declaration, tax clearance sa assessor's office, and pag mag-fill out ka ng form sa BIR. Okay? Kasi sa BIR, pag chinek nila yung TIN ng both parties, nagkakaroon ng instance na, let's say, for example, si buyer, yung TIN niya ay hindi na active, sobrang luma na. So, kailangan designated ka or authorized ka ni buyer para mabago mo yung TIN niya. Magre-request ka ng new TIN. Gagawan siya ng new TIN ni BIR. Okay? So, dun, usually, ginagamit yung special power of attorney. So, dito po sa law office namin, pag may deed of sale na ganyan, ina-advise ko na agad si client. Anong mga kailangan. So, yun po ay libreng consultation. So, number 2. Notarize the deed of sale must be executed by both parties, signed in front of a notary public. Notarized copy is required for BIR and Registry of Deeds. Of course, kaya ka nag-execute ng deed of absolute sale, di ba? Kailangan mo itong ipa-notaryo, okay? Signed by both parties, okay? And in front of notary public. So, merong mga instances na si seller nasa ibang bansa, okay? Ngayon naman, si buyer pumunta sa law office at sasabihin, si seller po ay hindi present, nasa ibang bansa. So, hindi po tayo makakapag-notaryo ng deed of absolute sale kung si seller ay nasa ibang bansa without the special power of attorney na authenticated ng Philippine Embassy kung saan bansa siya naroon. Okay? So, ayun po ay dagdag sa length of time or sa proseso na kailangan mo i-consider if si seller ay nasa ibang bansa. So, let's say for instance, ngayon ang bentahan. So, might as well, pag-ready mo na muna si seller. No? Pag-execute mo muna siya ng special power of attorney na may dinedesignate siya na tao dito sa Pilipinas para maging representative niya sa pag-execute ng deed of absolute sale. Okay? So, please note na yung special power of attorney na yon na ibibigay ni seller sa authorized representative niya here in the Philippines must be authenticated before the Philippine Embassy kung saan bansa siya naroon. Okay? Otherwise, hindi po yan i-honor ng BIR at ng Registry of Deeds. Okay? Okay, so let's say for instance, okay ka na, attorney, meron na akong deed of absolute sale, signed na ng lahat ng parties, signed ng asawa with conformity, with consent, and may mga valid ID na rin po ako, at saka meron na rin po akong tax declaration and tax clearance, meron na rin po akong TIN numbers. Okay, so ano ang next mong gagawin? May special power of attorney na rin po ako. You'll have to consolidate all those documents, okay, and submit it to BIR. Okay, saan BIR? BIR kung saan located ang property mo. Okay, let's say for instance, ikaw ay taga Santa Rosa, Laguna. Dito ang BIR niyan, RDO 57 sa Binyan, sa Umbria. Okay. Okay, so ano yung mga documents na kailangan mo i-submit sa BIR? Ayun, as I've mentioned, di ba, yung TIN number ni buyer at ni seller, notarized deed of sale, yung tax declaration kasi nakakuha ka na, yung tax clearance, okay, certified true copy ng title, hindi ko na isama dito, but kailangan din yun, okay, at saka iyang BIR forms, para saan yan 1706 and BIR forms 2000, para po yan sa pagbabayad ng capital gains tax. Okay, so you heard it correctly. May babayaran po kayo sa BIR. Baka po kasi akala nyo, pag nagbentahan ng lupa, ang babayaran nyo lang ay yung 1% sa notary public. Hindi po. May babayaran po kayong capital gains tax sa BIR at saka documentary stamp tax.
Okay? Capital gains tax natin ay 6% at ang documentary stamp tax naman ay 1.5% ng value or ng price, okay, ng property. So let's say for instance nagkabentahan ko ng 1 million. Okay, 6% ng 1 million, ayun yung babayaran mo kay BIR. And 1.5% ng 1 million, babayaran mo naman as documentary stamp tax. Okay? May mga instances sa may mga nag-undervalue, I do not recommend that, no? Syempre doon tayo sa valid lang or sa lawful. Okay? So, kahit mag-undervalue kayo, ang sinusunod ng batas natin, it's either the assessed value or the zonal value. Okay? So, kahit i-undervalue mo yan, kung ang zonal value niya sa BIR ay 1 million, let's say ang market value talaga ng property ay 1 million. Okay? Dahil gusto mo makatipid at iniisip mo na maisahan si BIR, no? Dahil nga sa 6% na yan at 1.5% na yan, ang ginawa mo, dineclare mo siya as 500,000. So, nag-usap si seller tsaka si buyer. 500,000 na lang ang gawin natin na bentahan. That is wrong po, no? And to tell you honestly, nadedetect po yan ni BIR. Not actually nadedetect, but as I've mentioned, ang pagbabasihan nila ng 6% ay hindi yung 500,000, the 1 million, which is the zonal value. Okay? So, kung 1 million zonal value, dun sila magbe-base ng 6% at 1.5. Kaya minsan nagugulat pa si si buyer, magugulat, bakit ang laki ng capital gains? In undervalue na nga namin yung sale. So, ayun po ang dahilan, no? Nagbe-base po ang BIR sa zonal value. So, sa batas naman natin, it's either the zonal value or the assessed value, whichever is higher. So, kung alin ang mas mataas doon, ayun ang susundin. Okay? So, anong processing time dito? Pag dinala mo na yung documents mo sa BIR, processing time, expect na 2 to 4 weeks. Okay? Sa 2 to 4 weeks na yan, bibigyan ka nila ng email address kung saan pwede ka mag-follow up. At huwag na po kayong mag-a-attempt, no, na pumunta ng mas earlier than 2 to 4 weeks, no? Kasi po, laging on time lang yan si BIR. So, if not on time, later on, mas later ka pumunta. Okay? Para sure na nandun na. Kasi masasayang lang oras mo eh. Hindi naman sila napapaaga eh. Never in my experience, no, na napaaga yung release ng car. Okay, so step 4. Oh, let's say for instance, tapos na yung 2 to 4 weeks na processing, no? Ang gagawin mo na ngayon ay pupunta ka na, nakuha mo na yung car, yung certificate of registration from BIR. So ngayon, isasauli sa'yo ni BIR yung mga original documents na kinuha niya, like the original title, original tax declaration of land, original tax declaration ng building, original tax, hindi pala nire-require sa BIR yung tax clearance. Basta lahat ng original na sinabit mo, original deed of absolute sale. So sa deed of absolute sale, doon nakatatak yung certificate of registration or the car, certificate of authenticate. I forgot the term, kung ano yung meaning ng car later on. Actually, na-mention ko na siya nung initial slide, but sabihin ko ulit later on, no. So, hawak mo na yung car and all the original documents. Ang next mong gagawin, hindi ka agad pupunta sa RD, ha? Pupunta ka sa Treasurer's Office. Okay? Bakit? Anong gagawin ko doon, attorney? You'll have to pay the transfer tax. Okay? So, may babayaran ka ulit. Okay? Hindi natatapos kay BIR ang bayarin, but you'll have to settle the transfer tax na babayaran mo sa Treasurer's Office. Okay? So, sa City Hall, sa munisipyo, kung saan located ang property. Kung saan ka nag-obtain ng tax clearance, tax declaration, doon ka rin magbabayad ng transfer tax. So, different office nga lang, Treasurer's Office. Kasi kanina, nag-request ka sa Assessor's Office, diba? So, this time, sa Treasurer's Office ka magre-request. At, ang babayaran mo ay 0.5% or 0.75% of the selling price. Okay? Step 5.
So, once nabayaran mo na yon, nakuha mo yung resibo, tsaka ka na ngayon pumunta sa Registry of Deeds. Saan Registry of Deeds po, attorney? Kung saan located ang property or kung saan ka initially nag-request ng certified true copy ng RD. So, remember kanina, di ba, in-advise kita, sinabihan ko kayo na mag-request muna ng certified true copy ng title. So, kung saan ka nag-request noon, dun ka pupunta para iparehistro yung transfer title mo. So, ano yung mga kailangan ulit? Of course, you have the original title, okay? Na sinauli ni BIR na may tatak na car, okay? And the transfer tax receipt, yung binayaran mo sa treasurer's office, and the deed of absolute sale. Sorry, yung tatak pala ng car ay nandun sa deed of absolute sale, not sa title itself. Sorry, I have to correct that. Okay? And you have to pay the registration fees. Okay? So, meron ka pa rin babayaran. 0.25% of the selling price. Okay? And receive the new TCT or CCT under buyer's name. So, ito po ay hindi pagkabayad mo ngayon, i-release na. No po. So, may time frame din po yan. Usually, 2 to 4 weeks din, kagaya kay BIR. Okay? So, pagdating nyo sa Registry of Deeds, i-check yan eh. Okay? I-evaluate yung documents mo. Okay? Kung tama yung pagkaka-execute ng deed of absolute sale. So, dito usually nagkakaroon ng pending. Napepending yung documents. Okay? Minsan kasi doon sa documents, walang nationality. So, let's say for example, seller of legal age, single, but without nationality. So, hinahanapan niya ni RD, no? So, ganun sila ka-strict dyan. Okay? O, let's say, for example, nagkamali yung title number. Nako, kaka-problema rin. Iba yung title number dun sa deed of absolute sale. Iba yung title number dun sa original title. That's why I suggest, di ba, as I've mentioned earlier, dun na kayo sa notary public magpa-draft ng deed of absolute sale. Okay? Right. So, once done with the Registry of Deeds, okay, you have all the the Registry of Deeds ay nag-issue na ng new title, okay, so kailangan mo na ma-update kailangan mo i-update yung tax declaration mo kasi ang hindi po siya nag-automatic update ha. You'll have to present the new title dito sa assessor's office para makapag-request ka ng new tax declaration under your name na. Okay, para ma-update yung property records under your name if you're the buyer. Okay. So again, estimated timeline and expenses. So usually 2 to 4 months, di ba? Estimated cost. So ayan, nilagay ko na rin ano yung mga kailangan bayaran with corresponding percentage, di ba? Notarial processing and license fees, it varies. As I've mentioned, hindi siya nag-stick minsan sa 1%. Minsan, pwede mo pakiusapan si notary public, di ba? Pag sobrang taas ng bentahan, let's say 20 million, baka naman pwedeng half na lang ng 1% attorney. So, nagko-consider naman kami sa ganyan. So, ano yung mga common problems na nangyayari? Incomplete documents, okay? Kaya nga binanggit ko na lahat yung mga documents na kailangan kanina di ba? Undeclared improvements, okay? So, doon sa tax declaration, hindi mo dineclare or doon sa munisipyo, hindi mo dineclare na meron na palang nakatayo doon sa property. Nagkakaroon din ng problema. Discrepancy, ayan, yung sinabi ko kanina, spelling ng pangalan, di ba? Kailangan tama yan. Dapat tama yung pangalan sa title, tama rin yung pangalan sa deed of absolute sale or IDs, di ba? Nagkakaproblema yan. Ito naman, not applicable doon sa deed of sale kasi ito ay unsettled estate issues. Doon to sa extrajudicial settlement of estate. So, ano yung mga tips na pwede kong ibigay? You'll have to double check all the document details. Okay? So, from name, marital status, nationality, yung title number, description of the property, yung IDs na i-indicate doon, yung TIN number, okay? Dapat lahat yan ay tama. Address ng property, ilang square meter ba yan, okay?
And you have to secure the IDs and TINs of all parties. Ito, kagaya na minention ko kanina, di ba? May mga TIN na sobrang luma na, o may mga TIN naman na may na-experience ako yung TIN ID niya, peke. Okay? Tinanong ko siya, bakit peke itong TIN ID mo? Na-detect do sa BIR. No? Doon pala, nagpa-process siya ng TIN ID niya online. Okay? So, hindi naka-register doon sa BIR yung TIN. So, kailangan, nare-resolve naman yun eh. Kailangan mo lang mag-request, mag-fill up doon ng form para magawang ka ng TIN. Okay? So, pay taxes promptly to avoid penalties. Okay? Usually to sa BIR. Okay? Let's say for example, nag-execute kayo ngayon ng deed of absolute sale, si seller tsaka si buyer. At ang ginawa ni buyer, tinransfer pa niya yung title a year after. Nako, magkaka-penalty na po yun. Okay? So, kailangan talaga, pag nag-execute na ng deed of absolute sale, iproseso na agad yung transfer title para maiwasan yung mga penalties. Okay? And lastly, consider hiring a licensed lawyer or processor. Okay? So, I've mentioned, ang law office po namin ay nagpa-process nito. Okay? But, binibigay ko po ito ng libre. Okay? Para malas po yung expense nyo at kaya nyo na mag po on your own. So, as long as guided po kayo, no? Mga nabanggit ko na steps and requirements. Okay? So, marami pong salamat sa pakikinig at inabot tayo ng mag 30 minutes na yata. So, sorry. But, thank you so much for your time and please follow and like my page. Thank you and bye for now.